Sinong niloloko mo kung nanloloko ka ng tao? Who are you fooling when you are fooling other people? Ang niloloko mo, pag nagloloko ka ng ibang tao, hindi ang ibang tao, kung hindi ang sarili mo. Amen? Tandaan niyo po yan. Dahil nung minsan meron pong isang kwento tungkol sa isang tao na nagtitinda ng karne. Isasara sana niya ang kanyang tindahan dahil gabi na, bigla-bigla meron pong isang babae na humabol. Bumibili po siya ng manok. Tinignan po nung nagtitinda kung meron pa siya dun sa kanyang ice chest. Isa na lang po yung manok na natira. Kinuha po ito nung nagtitinda, tinimbang. Lumabas po 1.5 kilos. Sabi po nung bumibili, wala na po ba kayong mas mabigat, mas malaking manok? Alam niyo pong ginawa nung nagtitinda, kunwari, kinuha niya yung manok, binalik niya doon sa ice chest niya, kunwari, meron pa siyang ibang kinuhang manok, pero parehas lang naman, nilagay niya ulit doon sa timbangan. Pero para magmukha po itong mabigat, patago, pinabigat niya yung timbangan sa kanyang kamay. Pinush po niya yung timbangan. Lumitaw, 2 kilograms na. Ayan po, sabi po na nagtitinda, mas mabigat na po. Ay salamat, sabi po ng babae. Sige, kukunin ko yung 2 manok, sabi niya. Isa lang yung manok. Niloko niya yung babae. Anong sasabihin niya doon sa babae? Sinong niloko niya? Yung babae? Yung sarili niya. Dahil sa panloloko niya, ano yung nawala sa kanya? Hindi lang customer, pero may mas mahalagang mawawala sa kanya. Ano po? Yung kanyang reputasyon, yung kanyang integridad, yung kanyang mabuting pagkatao. Kaya nga po merong kasabihan that when you lose money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. But when you lose your character, you lose everything. Bakit walang nawawala sa atin pag nawalan ka ng pera? Kasi ang pera, pwede mong kitain yan. Ang pera pa nga, pwede mong hingin yan sa mga tao. Magpalimos ka, kapalan mo yung mukha mo. Makakakuha ka ng pera. Di po ba? Pera lang yan. Pag nawala, maibabalik sa'yo, you lose nothing. Amen? Pag nagkasakit ka, may mawawala sa iyo. Oras, panahon, yung iyong lakas. You lose something when you get sick. When you lose your health. Pero ang mabuting balita, magpahinga ka lang, uminom ka lang ng gamot, sumunod ka sa doktor, makikita mo ulit, babalik ang iyong mabuting kalusugan. Amen? Pero pag ang iyong pagkatao, pag ang iyong karakter, ang iyong reputasyon, pag nasira yan, pag nawala yan, pag hindi ka pinagkakatiwalaan ng mga tao, wala na lahat. Para kang nagiging walang kwentang tao, wala kang silbi. Di po ba? At ano yung tawag mo doon sa nararamdaman mo napakasakit pag nakagawa ka ng kasalanan sa ibang tao? Ang salita natin doon ay hiya. Pag nakagawa ka ng kasalanan sa iba at sa Diyos, di po ba? Nakakahiya. Shame. Pero nagpapasalamat tayo dahil sa hiya. Dahil kung hindi ka mahihiya, hindi ka magbabago. Amen? Tingnan niyo po si San Pedro. May ginawang kahiya-hiya sa ating Panginoon. Pinagtaksilan ang ating Panginoon, Jesucristo. Nangako siya, Panginoon, hindi kita pagtataksilan kailanman. Ang lakas ng loob. Pero si Jesus siya mismo nagsabi, mamaya lang madaling araw, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo na akong pagkakalulo. 3 beses mo na akong tataksilan. Nagkatotoo nga. Nung hinuli ang ating Panginoon, nakilala siya ng mga ibang tao. 3 times. Di ba kasama ka niya? Apostoles ka niya. Kababayan ka niya. Tingnan mo yung pagsasalita mo. Halata. Kaibigan ka niya. 3 beses. Kung gaano siya kalakas na loob, sinasabi sa Panginoon, hindi kita pagtataksilan. Aba, ang bilis. Pinagkalulo, dininay ang ating Panginoon. Tumilawok ang manok. At sabi sa Ebanghelyo, kahit na malayo si Jesus, nagkatinginan sila. Tinignan ni Jesus si San Pedro. Si San Pedro nakita si Jesus at umiyak siya. Bakit siya umiyak? Kasi nahiya siya dun sa kanyang ginawa. Kahit na masakit
yung hiyang yun. Salamat dahil nahiya siya. Dahil nangako siya, hindi na niya muling gagawin yung kasalanan na yun. Naging tapat na siya sa Panginoon. Kahit na kinulong siya, kahit na pinako siya, hindi na niya pinagtaksila ng ating Panginoon. Magpasalamat ka pa rin sa Diyos pag nahihiya ka pa. Dahil pag nahihiya ka, inasusuklaman mo na ang iyong ginawang mali at kasalanan. Dahil pag hindi ka na nahihiya, pag hindi ka na nandidiri sa kasalanan na ginagawa mo, hindi ka na magbabago. Mahirap na maligtas ang iyong kaluluwa. Amen? Pag minsan, meron pong lumalapit sa akin, umiiyak. Anong problema? Niloko ng asawa. Minsan narinig ko na po ito. Sabi ng babae, Father, ang sakit. Hindi ko alam. Sa likod ko, meron palang ginagawa yung asawa ko. Hindi ko alam. Para ba akong naglalakad na wala akong ulo? Sumagot naman po ako, sabi ko sa kanya, alam mo, magpasalamat ka kung yan lang yung iyong nararamdaman. Ako nga, mas gusto ko na yung lumalakad na walang ulo. Kesa dun sa asawa mo, naglalakad yan walang kaluluwa. Anong mas gusto nyo? Naglalakad ka na walang ulo dahil napapahiya ka, pinag-uusapan ka, sinisiraan ka ng ibang tao, pinagtaksilang ka? Okay lang yon. Basta't nandyan yung kaluluwa mo. Dahil pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, kahit na wala kang ulo, ano naman ang papasok sa langit? Hindi naman yung ulo mo, yung kaluluwa mo. Yung mga iba, binenta na nila yung kanilang kaluluwa sa demonyo. Amen? Pag nag-i-enjoy ka sa pagkakasala, pag wala ka ng hiya, anong ibig sabihin? Patay na ang iyong kaluluwa. Amen? Paano na lang ang susunod na buhay? Kaya nga, anong kailangan natin gawin? Magdasal. Pagdasal natin yung mga walang hiya. Amen? Kailangan nila yan. Walang ibang makakapagbago sa kanila kung hindi ang Diyos. May pag-asa pa ba? Oo. Habang may buhay, may pag-asa. Kung nga si San Pedro, makasalanan na tao, pinagtaksila ng Panginoon. Aba, ngayon, apostoles, banal, nagbago. Kung nga si San Pablo, nanguhuli pa ng Kristiyano, nakakapatay pa ng tao, masamang tao, nakakahiya yung kanyang ginawa. Pero nagbago. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag kang titigil. Kung naiinis ka sa ginagawa ng ibang tao dahil sa kanilang pagkakasala, pagdasal mo sila. Ialay mo sila sa Diyos. Yun yung iyong maitutulong. Yun yung iyong magagawa. Dahil ang Diyos lang ang makakapagbago sa mga matitigas na puso. Amen? Ang magandang dasal para sa mga makasalanan ito. Panginoon, buhayin mo ang hiya sa taong yan. Ibalik mo ang hiya sa kanya. Panginoon, sana naman mandiri siya sa ginagawa niyang masama. Dahil pag hindi mo kinamuhian ang kasalanan, magpapatuloy ka. Pag nahihiya ka, sana wag mong ipagpalit ang iyong pagkatao, ang iyong kaluluwa para sa kasalanan dahil may susunod pang buhay.